Yeah. Halos na lang sa balita, puro Davao. Katulad nito, magagalit na naman mga DDS dito. Ano na naman yan, Ken? Davao na naman. Ano yan? Eto, pakinggan nyo. Nakitaan ng mga kemikal na ginagamit sa paggawa ng mga gamot at plastic ang naunang nireklamong humanoid peking bigas sa Davao City. Pero bukod sa sinasabing fake rice, iniimbestigahan na rin ang napaulat na humanoid peking pansit. May report sa Tari Pulido. Peking bigas! Sa pagsusuri ng mga Peking otoridad pansit. sa mga butil ng inireklamong peking bigas sa Davao City, 3 kemikal ang nakita. Ang 2 sa mga ito, mga kemikal na ginagamit sa paggawa ng gamot. Pero ang mas nakababahala, ang isa pang kemikal na kung tawagin ay dibutyl phthalate na ginagamit sa paggawa ng plastic. The studies on dibutyl phthalate is traditionally found in animal studies where it can cause mutagenicity and may cause cancer. But this is not really found in human, but we extrapolated it that it is best avoided. And many countries around the world have slowly been putting measures to limit the level of phthalates in products. Kung saan galing at paano ginawa ang peking bigas, hindi pa rin malinaw hanggang sa ngayon. Pero iniimbestigahan na raw ito sa pangunguna ng Department of Justice. Bantay sarado na ng National Food Authority ang merkado. Hindi pa rin po tumitigil ng National Food Authority sa ating massive intensified day-to-day inspection ng markets, groceries, supermarkets, and iba pa pang mga lugar na kung saan nagbibenta ng bigas. Nilinaw din ng NFA na hindi dapat pagkamalang peking bigas ang corn rice o mais na ginawang hugis bigas. Iron fortified daw ang corn rice kaya maganda sa kalusugan. Sa 50 reklamong natanggap ng NFA tungkol sa umano'y mga peking bigas, ang kaso pa lang sa Davao ang kumpirmado. Kaya wala raw dapat ikabahala ang publiko. Government is on top of this situation, that there is tight coordination between the different agencies. Pero kung may peking bigas sa Davao City, may napapaulat na rin daw na peking noodles sa lungsod. Patay. Kwento ng nagreklamo sa City Health Office, tila naging plastic ang anyo ng noodles ng lutuin. Ala. Isinumite na ang sample ng noodles sa Department of Science and Technology para masuri. Bumuo na rin ng grupo ang City Health Office para mag-imbestiga. Ininspeksyon naman ng NFA Davao ang mga bigasan sa lungsod. Kumuha sila ng mga sample ng bigas para alamin kung may peking bigas pa rin nakalulusot sa merkado. Maki Pulido, GMA News. Di ba? Oh, ngayon, ano yan? Ano na? Davao. Anyari? Kaya ba yung karton sinuutan yun ng jacket? Kaya ba yung karton sinuutan nyo ng jacket kasi nilalamig? Sa kakakain nyo ng peking bigas yan. Kaya ayaw nyong bumili ng 20 pesos na bigas kay mabaho. Doon kayo sa bigas na plastic. Akala ko ba sabi ni Sarah, nagikapoy, nagyugkuan ng mga taga Maynila ba? Kay mga plastic, kay mga tao diha. At least yung tao ang plastic. Sa Davao, bigas ang plastic. Kaya pala ang daming fake news dyan. Kasi mga plastic pala kinakain. Kita ninyo, alam nyo sa isang linggo hindi nawawala ang Davao. Baka sasabihin na naman to ni Sarah, ikaw News 5 ikaw News 5, ayusin mo yan. Lagi na lang Davao. Tapos yung bilyonaryo nung nakaraan, anong sabi ni Sarah? Oy, bilyonaryo. Sa sunod pag nagbalita kayo, gandahan nyo naman yung mukha ko. Wala pa akong pakialam sa mga sasabihin ninyo sa akin. Basta yung picture ko, gandahan nyo. Kayo naman kasi mga taga, bilyonaryo news channel, diyan na nga lang siya bumawi sa ganda kasi bubo siya. Hindi nyo pa ginandahan. Magagalit talaga. Nagalit nga siya nung tinawag niyo si Claire Castro na kamukha ni Chucky. Di ba? Kaya sabi nga ni Digo, kayo, taga China, bakit hindi nyo gawing province of China? Pwede yan ang Pilipinas. Total, malapit lang naman tayo. Davao, naging province of China, paggawa ng plastic.
Kita ninyo? Mga didishit? Ano na? Oh my God! Tingnan nyo! Ito, pag inita na naman ni Sarah itong News 5. Bakit? Lagi na lang News 5. Lagi na lang News 5 ang nagbabalita. Nakaraan, di ba? Kung nakita ninyo, yung reporter ng News 5, pinalayas nila kasi fake news daw. Nabisto kasi sila. Di ba? Yung reporter, yung rally-rally sa Davao, pinaalis nila yung reporter. Iniskurta ng pulis kasi baka daw bugbugin. Kasi bakit? Nabisto kasi sila sa mga kanilang ginagawa. Syempre, reporter ka, kung ano yung naririnig mo, yun yung sasabihin mo ngayon dun sa live. Syempre, may mga tao nakarinig. Na ganun ang sinabi ng reporter, galit na galit. Kasi daw siniraan ang Davao, fake news daw po. Tangina. Ayan na. Naku. Nakita ninyo mga kababayan. Si Sara Duterte. Ito ito ipakita ko sa inyo. Ano ba yan? Ito. Sara Duterte. BNC News. Pangit ang picture. Ayan na. Ito. Pakisabi dyan sa opisina ninyo na ayusin naman nila yung picture ko. Yung picture na gamitin nila, yung maganda ako, yung pangit ako. Wala naman akong pakialam kung anong sasabihin ng inyong about sa akin. Basta pakita maganda yung picture ko. Sige ma'am, makakapit ko. Bakit yung mga kalaban ko, magaganda yung mga picture na ginagamit nila? Bakit pangit yung picture na ginagamit? Sana yung mga tiga-office of the vice president. Padalhan nyo nga ito siya ng mga magagandang picture ko para yun ang Nanay Min, dahil po. Please lang. Di ba ma'am? Napansin mo yun ma'am? Yung kalaban ko maganda yung photo, tapos ako pangit yung photo. Ang katotohanan naman, mas maganda naman ako doon sa kalaban ko ma'am. Uy, binigay yung... Diba? Maganda naman talaga si Sarah. Nakita ko na yan eh. Hindi ko lang nalapitan. Nakita ko yan personal. Hindi lang masyadong malapit. Maganda talaga siya. Pero anin mo yung ganda mo kung bubo ka naman. Kayo naman kasi, mga bilyonaryo. Diba? Gandahan nyo naman yung pic. Diyan na nga lang siya bumabawi. Sabi nga ni... Sabi nga ni Gloria Diaz, ano ang pipiliin mo? Maganda ka na walang utak o pangit ka na may utak? Pakiulit po. You beautiful na totally stupid. Di ba? Ano sabi ni Gloria Diaz? Di ba? Sa totoo lang mga kababayan, ganon yun. Mga bilyonaryo channel, gandaan yung picture. Diyan na lang siya bumabawi. Tapos, magugulat ka. Pati yung DZMM, pinagbawalan na ni Sarah. Sa kanyang opisina. DZMM. Bawal sa OBP. Ito na. Ito mga kababayan. Sino ba nagnanais na... Makeup. Ito mga kababayan. Alvin El Chico. Alvin El Chico. Ayun. To OBP. Bawal DZMM. May nakapagsabi kasi sa akin, ewan ko kung totoo, na hindi daw ina-accredit ng Office of the Vice President ang DZMM. Ay, teka po muna, hindi nyo po pera yan. Paalala lang po sa Office of the Vice President, ang nagpapatakbo po ng Office of the Vice President ay pera ng taong bayan. Hindi po pera ng Vice Presidente. So, ibig sabihin, may public interest po yun. Hindi mo pwedeng iban dahil lang ang pagturing mo ay may bias. Pag may bias sa sinasabi mo, hindi reklamo mo sa pamunuan kung may bias yung report. Hindi ho ba? Bakit? Dahil part owner si Speaker Romualdez sa DZMM? O ano naman ngayon kung part owner?
Di ba? At assuming, kahit sabihin mo na, sige, pag-aari, part owner, ang mga majority owner ang mga Romualdez, anong karapatan ninyo para iban? May nakapagsabi kasi sa akin, ewan ko kung totoo, na hindi daw ina-accredit ng Office of the Vice President ang DZMM. Ay, teka po muna, hindi nyo po pera yun. Paalala lang po sa Office of the Vice President, ang nagpapatakbo. Kita ninyo? Pinag-initan niya kasi bakit yung mga baho niya lumalabas. Tapos yung Bilyonaryo News Channel, sunod nito TV5, maniwala kayo sa akin. Yung Bilyonaryo, winarningan na niya. Bakit daw ang pangit ng mukha niya? Dapat gandahan naman kasi wala naman siyang pakialam sa sinasabi. No? Ang DZMM umaray na. Ang Bilyonaryo News Channel, pinahiya niya. Sunod nito, actually ang TV5, pinahiya na nila dun sa Davao, yung anchor, pinaalis nila na escort police pa nga eh. Kasi nagalit yung mga tao. Di ba? So, ano naman kaya ang sunod? Ang ABS-CBN, pinasara na nila. Si Maria Risa, ang Rappler, pinakulong nila. Diba? Ganun sila, mga kababayan. Kapag nasisilip sila, gagawa sila ng paraan. Diba?